Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos sabihing sinisiraan lang daw ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang mga personalidad na si Maricel Soriano at Pangulong Bongbong Marcos. Senator Jinggoy Estrada tila ginisa ni Maharlika matapos ibunyag dito sa publiko kung ano ang koneksyon nito kay James Comar, ang taong nagtangka di umanong umareglo kay Jonathan Morales. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang pasabog na naman ang ibinunyag ng kontrobersyal na si Maharlika, kung saan isiniwalat nito ang katauhan ni James Comar, ang taong nagtangka di umanong umareglo kay Jonathan Morales, na ayon kay Maharlika, isa sa mga di umano'y big time donor ni Pangulong Bongbong Marcos at matagal na di umanong may koneksyon kay Senator Jinggoy Estrada. Ang isyong ito ay pumutok matapos tila gisahin ni Senator Jinggoy Estrada si Jonathan Morales at di umano'y i-character assassination sa pagdinig sa Senado, dahil sa kabila ng mga sinabi ni Morales patungkol kay James Comar ay tila iniba naman ni Senator Jinggoy Estrada ang pagtatanong, dahil tila mas interesado daw ito sa pag-alam ng kredibilidad at katauhan ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. At sa nangyaring pangalawang pagdinig ay tila hindi natuwa si Senator Jinggoy Estrada sa naging sagot ni Jonathan Morales sa kanyang mga katanungan, na ayon sa kanya hindi ito naniniwala dahil puros hearsay lang ang kanyang sinasabi, at nagdududa pa ito na si Jonathan Morales ang nagpakalat ng nasabing confidential document ng PIDEA. Kaya pagdududa rin ang ilan sa ating mga kababayan na tila sinadya di umano ni Senator Jinggoy Estrada nagisahin si Jonathan Morales dahil sa koneksyon di umano nito kay James Comar. At ayon pa sa kanila, anong nangyari kay Senator Jinggoy Estrada? Morales dinidiin niya ng masyado. Ano ba talaga Senator Jinggoy Estrada? Mabuhay ka Sir Morales, ikaw ang nagsasabi ng totoo lamang. Marami kaming naniniwala sa iyo. Kahit bali-baliktarin ka sa pagtanong, pinanindigan mo talaga kung ano yung katotohanan na sinabi mo. Ganun talaga. Pag magtrabaho ka ng maayos sa PNP or PIDEA at nakasagasa ka ng malaking tao, ipapatanggal ka at pahihirapan sa serbisyo or kakasuhan ka pa ng gawa-gawa. Maraming matataas na nasa gobyerno na protektor. Halata ang question ni Jinggoy, hindi hanap ang katotohanan. Senator Jinggoy, dapat yung tanongin nyo yung mga lead na dapat makapagturo ng katotohanan ng investigasyon sa Senado. Hindi yung insisted nyo sa record ni GM bilang previously PNP na naging PIDEA agent. You're biased at walang patutunguhan ng investigasyon ngayon. Nadismayan nyo naman ang taong bayan. May koneksyon sila ni James Comar ayon kay Maharlika, kaya pinipiga niya si Morales. Malaki siguro ang utang na loob niya, kaya panay takip. Kaya pala ginisang mabuti ni Jinggoy Estrada si Morales. May koneksyon pala. Nako, yan ang mahirap Senator. Pag may utang na loob o pabor ka sa ibang tao, dahil darating ang panahon na ibabalik mo rin ang pabor na yan sa kanila. Buti sana kung ang pabor na hihingi na ikakabuti, pero kung hindi, nako mahihirapan ka talaga. Pati dignidad mo mawawala na. End quote. Ang sinasabi ni Jinggoy na sinisira niya yung hinalungkat niya yung mga mga dismissal ni Morales, maybe later on is tanungin natin si Morales pag na-interview natin siya. Okay, here's the thing, pating.
Sabi na nagdadamay ka ng mga tao dito. Obviously, may pinagtatakpan ka. Wala siyang dinamay. Kung ginamit mo lang yung utak mo, utak mo kasing laki ng tungaw, dapat nalaman mo na siya ay napasalang lang doon dahil in-expose ko ang pre-op at operation to operate. May cover yon. It just so happened na na-identify niya later on, di ba, na siya yung pumirma doon. So, hindi siya nagdamay na all of a sudden, dinamay niya si Marcos na bangag. Imagine mo, Jinggoy, 2012 yung pinag-uusapan natin papel, ikaw natutulog ka sa kangpungang dugyot. My God! Paano ka naging senador? Nagbumili ka rin ba ng boto sa Smartmatic? I'm just asking. Jutang Ginemes yun, lumalamon kayo sa pera ng bayan. You know, ang tatay mo convicted, ikaw convicted. The heck? Na mag-character assassinate ka? My gulay. Obviously, hindi ka man lang nagtanong tungkol sa pagkasangkot ni Marcos Jr. doon sa bangag-bangag niyang polboron. Kitang-kita sa taong bayan, hindi nyo pagsisinungaling ang taong bayan, mga bugo. Mga palangga. Anong klaseng utak meron ka, Jinggoy? Wala ka palang alam eh. Hindi mo ginawa ang homework mo bilang isang senador. Pumunta ka doon na parang kang nagpabida-bida, yung pala ang alaman ng utak mo, lumot. My God, ano magagalit kayo? Sa sentimiento namin, Marlica, o nang bastos, pambabastos ba yun? Kayo nang bastos ng bawat karapatan ng tao. Ang issue doon, hindi ang ni Morales, ang kanyang, yung mga dismiss, na na-dismiss naman yung mga kaso-kaso na yun. Eh kung yun pala ang pagbabasihan natin, dignidad. May dignidad ka, Jinggoy? Convicted ka eh. Kung hindi makapal ang mukha mo, hindi ka na nga tumakbo eh. Na nakasuhan ka ng plunder. Kaso makapal ang mukha mo, kasing kapal ng mundo. Yawa kayo. Ay, nako. Mga giatay, akala nyo siguro, tanga-taong bayan, pupunta ka, hindi ka gumawa ng homework mo, binabidahan ka, sisirain mo yung testigo. Kung gusto nyo siraan, edi sira, ikaw mismo siraan. Putang ina, ay pamilya mo, di ba? Lang nga eh. Pinardon nga lang yung tatay mo eh. O sige nga, kung pag-usapan natin yung credibilidad nitong ni Morales, sino may credibilidad? Siya yung mga ginaso sa kanya dismiss, ikaw convicted. Ano yon? Sino may credibilidad? Yung nagtatanong na convicted sa bribery o itong si Morales na kinasuhan ng patong-patong na mga yawa dyan sa PIDEA, na mga tiwali na naman siya, na dismiss naman. O sige nga. My God! Ngayon, ano mga chika-chika? So obviously, si Jinggoy Estrada, tinanong ko nga doon sa nabayaran ka na rin ba? Takinan nyo. Nasungal na lang ka na ba ni Lisa? Ano yung mga ujutak nyo, mga jutak tungaw? Dali lang. By the way, yung Facebook Marlica Network, kung nakikita ko siya, sa akin hindi siya unpublished, sa inyo lang. Okay? Gusto ko lang sabihin sa inyo. We'll deal about that later. Ijugjugin muna natin, bulljacket muna natin mga yawa na ito. Ngayon, ano yung mga in-air doon? Okay, mag-comment kayo dyan kasi sabay-sabay naman tayong nanood, di sabay-sabay tayong magkomento ng bonggang-bongga. Nagtatanong, okay? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, ano tawag dito? Nasungal na lang na nga ba siya? Galit si Maharlika, Jutang Ginemes. Di ba? Ang layo-layo ng issue ng pagtatanong ni Jinggoy. Alright? Bakit nung tinanong mo si Francia, yung Director Francia, bakit ikaw, Jinggoy Estrada, bakit hindi mo siya sinugsigaw-sigawan? Morales, huwag kang ano-ano dito. Bakit kay Francia, sa mga taga-PIDEA, ang bait-bait mo? Kaya nga, bakit? Kinausap ka ba ni Lisa? Sinungal nga lang ba? Kasi kung ganyan ang attitude mo, yung demeanor mo, misdemeanor, kung ganyan ang personality mo, hindi lang dapat kay Morales ganon. Dapat gigisahin mo rin si Francia at ang mga taga-PIDEA. Pero obviously, sa mata ng taong bayan, ang utak mo, lumot! My God! Lumot! Nilulumot! Akalain mo pupunta ka sa Senate hearing, wala kang alam. Ay, nako. Ano ba gusto niyong issue? Anong gusto niyong issue? Yung conversation ni Morales, ni Curiosa, Dave Curioso, na sinasabi ni Morales na nung April 2, na kinausap siya nung tatlo. Si Director, yung Francia, si Curioso, at sinasabi ni Curioso na naka-speaker, good point yun, Senator Bato. Good point, nasa opisina daw, itong si Curioso, ito nga eh. Alam mo, Senator Bato, wala eh. Hindi ko lang alam, baka overwhelming ka na. Ito ang senaryo. Sinabi ni Curioso, inamin niya sa Senado na yes, nag-usap sila ni Morales at nasa opisina siya ni Francia. Question, si Curioso ay hindi na siya part ng PIDEA. Hindi siya empleyado ng PIDEA.
ang empleyado ng PIDEA ay ang asawa niya. How come na may access si Curioso doon sa loob ng opisina? That's good question dapat yun kung ako nagtanong. Mr. Curioso, ang sabi mo, inamin mo na kayo ay nag-usap ni Jonathan Morales, na sinabi mo nga, in-speaker mo, tapos si Jonathan Morales ay nasa kabilang line. At narinig ni Jonathan Morales, based kay Jonathan Morales, na sinasabi ni Director Francia na, naku, sabi niya na gano'n, i-deny na lang natin yan. Tama din si Senator Bato, bakit may speaker? Kasi ang claim ni Curioso, nung Dave Curioso, na sila lang daw nag-uusap ni Morales. Nakita nyo lang kasi nung alingan yung mga jutang ginimis nyo? Ano nyo? Visit kayo. Kung ako doon, ako ang taga-tanong, in the first place, bakit ka nasa loob ng opisina, Curioso, ni Director Francia? Where in fact, you are not part of the PIDEA. Come on, bring it on. Wala. Walang nagtanong. Kasi bakit? Nasungal-ngala na ba? Kayo, ni Melissa Tanas? I want my people, may mga palangga, to be aware kung ano nangyayari. Ito yung mga butas na talagang aanohin natin ng bonggang-bongga. Tapos sasabihin, ay hindi, may kausap siyang iba. Wala eh, dapat pinigan nyo ng bonggang-bongga. Ginamitan nyo ng, alam mo yung pangbatag, pag nasa batis ka, yung palo-palo, pag pinipiga mo yung damit, ganun ang mga tanong ang ganapan. Hindi, lumot, ang inang jinggoy. Convicted bribery, that's the fact na maninira ka ng kredibilidad. My God! Ay, nako, what else? Comment ka dyan. Okay, doon sa 5 pictures, hindi rin nila naigisa si Morales doon. Dapat, i-extract nila na ano nangyari doon. Well, sinabi ni Morales doon na nakita niya yung Daza, although patay na si Daza, doon sa picture na nag-judictus benedictus din, according to Morales. Right? Ngayon, ay, nako, ano masabi? Hindi naman magaling ang tanong ni Bato. Walang kwenta si Robin Padilla, nagpalaki lang ng itlog. Hindi ako nagsabi niyan. Si Escudero, wala rin. Okay, let's talk about Escudero. Let's talk about Kumar. Because that is the big revelation ni, pangalan nito, ni Morales. Actually, di ba, inano ko na sa inyo yan? Inano ko na yan? Kasi meron tayong source sa, okay, ito pa, ang dami. May source tayo sa gobyernong mga matitinong mga ahas. Okay? Na nakarating sa akin, okay, Morales, baka hindi mo pa alam. Okay, makinig ka. Yang Kumar, ayon sa ating informant, at nabanggit mo na rin, okay, marami siguro talaga silang na tao, na inuutusan, di umano, allegedly, di Lisa Tanas o Lisa Araneta Marcos, okay, di umano, na maghanap ng tao na para kumbinsihin si Morales na tumigil na sa pagsasalita at tapusin na ito. Sa offer na what? Sabi nga ni Morales to, nagbiro siya, na loto. Kasi alam ni Morales na, siguro, napapanood ni Morales na yung mga loan bettors. Maybe tanungin natin yan sa kanya. At nakarating sa akin, Morales, na malaki ang offer sa'yo. Pero I'm glad. I'm so proud of you, sir, na sinabi mo dyan sa Senate. At least nakita ng taong bayan na hindi ka nila kayang bilhin. And we will support you. At sisirain nila yung kabuhayan mo. But hindi nila kayang sirain, tutulungan ka namin. Mga palangga ko, tutulungan ka namin financially. I will start. Okay? Sisimula ako sa channel na ito sa mga palangga ko na humingi ng tulong para kay Morales dahil sinisira na nila ngayon pa lang ang kinabukasan ni Morales. Kita nyo naman, di ko naman kayo kailangan kumbinsihin. Malinaw na ang Malacanang, si Lisa, ay ayon doon sa Senate hearing na gumagapang para i-bribe si Morales not to speak up anymore. At ang binanggit niya si Kumar. Okay. At may nag-send sa akin, pinost ko dyan sa Boljakan. Actually, may nag-send ka agad. Okay, you connect the dots. Bala na kayo palangga. Bigay ko sa inyo ng bonggang-bongga to. Okay? Itong picture ni Liza, yan, sa The Court yan. Restaurant. Okay, yan daw si Kumar. Okay, James Kumar, na siya ay secretary ng VACC. Okay, Volunteers Against Crime and Corruption. Kaya sabi ko noong nakaraan, kaya pala tahimik. Okay, yan, ayon kay Morales, okay, yan yung James Kumar. And now, habang nag-hearing tayo, may nag-send, nang-hearing kanina, may nag-send sa akin na picture. Ma'am, si Escudero kasama ni Kumar. Okay, here. The same restaurant, I think ito. I'm not sure kung yung parehong restaurant to, ha? Kumar, Puso, Heart Evangelista, ewan ko sino ito, isang babae, at si Escudero. Kumar, yung girl na doon, ayan si Heart. Okay. You connect the dots. Hindi ko alam kung ano relasyon nila. So kaya ba, si Escudero, hindi nagtanong about Kumar because they are friends? Or meron silang business? Maybe illegal or legal? I don't know. You are the judge. Ako lamang dito ay trumpet o megaphone. Kaya ba, si Escudero,
Ay, may nag-send sa akin habang nag-hearing. Ma'am, si Kumar, dikit-dikit yan. Meron na silang transaction. I don't know kung anong transaction. Kaya ba sabi nga nag-send sa akin? Kaya siguro si, Puso, bonggang-bongga. Okay, saan galing daw yung mga chuba-chuchu? O, kaya na, tangay na. O, yan, ang mga binanggit ni Morales. Imagine mo, si Escudero, kasama si Kumar, si Lisa kasama si Kumar ang inutusan daw na para kausapin si Morales. Ano kayo? Lumot din ba utak niyo? Katulad ni Jinggoy at ng iba pa? Para hindi maintindihan? It's your call, mga darling, mga palangga. So yun ang pinakamaganda na dapat erase, na-erase ni, ayan, saan yung tubig ko? Okay, anyway, forget about the water. Nakikita. Don't forget about it, okay? Alright, so kaya mga palangga. So yun ang pinakamalupit na na-erase ni Morales, go, 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 sir. Na allegedly si Liza at si Kumar ay magkasabwat para gapangin si Morales. At sabi ni Morales, tama ba pagkakarinig ko, na yun ay recorded ng CCTV ng bahay niya? I think recorded ng CCTV at recorded din yung usapan nila Francia. Bombay, Bombay yung sinabi niya, right? Sabi ni Kit Michael, Robin Padilla, walay pulos. Wala naman talagang pulos. Ang ginawa mo doon? Meron bang senador na flower pot ka lang? Display ka lang? May babasahin po si Miss Maricel Soriano. Ano ka, abogado niya? In the first place, di ka naman abogado. Robin Padilla. See, this is the Senate ng Pilipinas na wala ng pag-asa ang bayan dahil kung hindi may pinagtatakpan, kasabwat sila. Kayo ang biktima. Kayo. Kita niyo? Kaya no wonder ganun ang takbo ng Senate hearing. Ngayon, sabi ni Senator Bato, ilang beses ako pinangalan doon, Maharlika, bakit hindi yung sinabi doon na i-warrant of arrest ako, katulad ni Pastor Kibuloy, di ba? Si Pastor Kibuloy, ni-warrant of arrest ninyo kasi hindi pumunta sa Senate. Bakit? Willing naman ako sa Zoom meeting Si Ochoa, wala rin doon. Willing ako sa Zoom meeting. Bakit? Nanonood naman kayo lahat mga alputera kayo. Willing ako mag-testify sa Senate hearing via Zoom. Not sa Philippine Embassy. Ano kayo? Mang katulad yung lumot antiyan? Oh my God! Don't underestimate my capacity to think and my palangga. I'm telling you, hindi kayo obra. Kayo mga senador, pupulutin kayo sa kangkungan. Puro lang kayo pera ng bayan. Lamon-lamon lang kayo ng pera ng bayan. Wala kayong mga bayag para ipagtanggol ang flag ng Pilipinas kasi kayo ay taksil. Yun ang number one na na-raise ni Morales, ang bribery na gagawin ni Lisa at ni Kumar. Okay? Based sa kanyang statement. Now, what else? Alright. Here. Ay, putragis, mayroon pala, ito ba, Jinggoy? Kasama mo rin si Kumar? Sino yung mga yan? Kaya naman pala mga putragis, ayaw magsalita. Ano yan? Campaign donor? Campaign donor ni Marcos Jr. yan eh. Yan ba? Now, you know kung bakit walang kwenta ang ating gobyerno? Sila-sila? I don't know kung anong ibig sabihin ng picture na yan. Pero bakit? Bakit? Ganon-ganon ang mga yawa doon. Tapos nanakot-nakot. Kita nyo? Sino paniniwala nyo? Si Marlica na walang ninanakaw? Ito mga gonggong na ito. Na nami batiron. Na nagpapaniwala. Kaya kay Bartek. Kay Bartek Lisa. Alright. Ito. Sandali lang, baka malito kayo. Ito si Kumar. Okay? Ngayon mga palangga, nasa right side. I met Kumar. Pero I don't know him. Di ba I told you? Sa Okada, may nag-imbita sa akin noong nasa Pilipinas ako. But I don't know him kung sino siya. Malay ko, naimbitahan lang ko. Wala akong negosyo sa kanila. Tangin na nila. Pero ito mga senador na to, tanong natin, kung gagawin lang ng tama ang mga ahensya ng gobyerno, lifestyle check, lahat ng mga transaksyon nila, baka nakita natin, Kumar, Lisa. Yung mga transaksyon nila sa mga illegalities, baka makita natin. I'm just saying, if this government will do their job para sa Pilipino. Kaya yung mga senators, ando doon na si Morales. Ikaw, Jinggoy, sabi mo, ba't ka nagdamay-damay dito? Gaganon-ganon ka, damay-damay dito. Ay, sabi ko, my God, lumot pa alaman ng utak nito? Hindi ka niya dinamay. Nagagalit na si Morales dahil nananahimik na siya, inilabas ko yung pre-op at saka authority to op. Just so happened na siya ang team leader. So you're not using your brain because you don't have that, Jinggoy. And you're convicted ka sa, bribery. So stop the FUCK na character assassination. Dahil wala kang kredibilidad. Buong pamilya mo walang kredibilidad, actually. My God.
giatay. Next. Anong gusto niyo? Baka makalimutan ko dahil high blood ako pero 120/80 ang ano ko. Comment, mga palangga. You raise your point dun sa ano na yun. Sa comment, sa ano na yun. Okay, next. 2 minutes, more than 2 minutes na ni-raise ni sulat na to isa, baka makalimutan ko ha. Okay? Peter Lim, okay? Hindi masyado na ibigyan ng emphasize yun. Yung bitong, okay. Next, 2 minutes. Okay, yung 2 minutes, more than 2 minutes. Okay? More than 2 minutes na ni pangalan nito? Ni Marcos Jr. More than 2 minutes na drug test. Ni-raise ni Morales, and that's good. Ngayon, anong sabi ni doon? Ni PIDEA Chief Lazo? Ay hindi, sabi ni Carion. 2 minutes, normal lang daw yun. Kapag nag-negative ka, 2 minutes. Tangin na, pinagluloko nyo taong bayan. Si Inday Sara, tignan nyo, 3 hours ba, 4 hours? Si Trillanes nga bugo, 3 for the next day pa. Only Bongbong Puting, Marcos Jr., 2 minutes? Sasabihin ni Lazo? Oo, kasi sinabi yan ni, sino ba yung sinulat ko yung kanina? Yung pangalan. Okay? Pangalan nun, Carion. Yung Director Carion daw. Ito yata. Okay? Ayan, yung Carion. Pero kilala ni Morales, no? Hindi siya chemist. O hindi siya doctor o whatsoever. See? Ginastify, nagdepensa si Lazo na okay lang daw yung 2 minutes na drug test ni Marcos Jr. Eh, hindi naman kayo doktor. Nando-doktor kayo ng mga dokumento, mga yawa. Nando-doktor at nando-dukot. You know what I mean? Ano kadyutahan yan? Mga kababayan. Ngayon, buti na lang, sabi ni sabi ni pangalan nito. Okay? Okay, sabi ni what do you call it? Ni Morales, sabi niya, hindi naman doktor o chemist itong si Carion, yung sinasabi niya, Di ba nakita niyo po lumot na mga utak. Buti na lang, si Bato, okay din. Kaya, kung ako ang nandoon, sara ulo ka pala eh. Hindi ka naman pala doktor, hindi naman pala doktor. Bakit sinasabi mo 2 minutes? Di ba? 2 minutes is okay or negative. Pag nag-negative ka, 2 minutes. Pag alam mong negative ang isang pasyente, ay 2 minutes chuchu-chuchu. Si that, ipatawag ang pumirma, ang taga St. Luke's, under rin ng DOH. Hindi naman yan sila makakapag-operate kapag hindi sila pumasa sa regulasyon ng DOH. As simple as that na hinihingi ng taong bayan na gamitin nyo yung utak ninyo, puso nyo sa taong bayan. But you don't have that. Because you are for the money. You are not for the Filipino people. And now, gusto nyo parusahan si Maharlika dahil nilikot. Edi, bring it on! Pangina. Lahat, ilabas nyo na mga giatay kayo. Para kayo sa Pilipino talaga? O para kayo sa pera? Simpleng tanong. Sabi mo, kung ako nandoon, Lazo, wala kang karapatan na magsalita, na magbabouch niyan. Ayan na naman tayo sa vouch na yan. O sige, bigyan natin ng respeto. Mr. PIDEA Chief, wala ka sa right position to tell in this committee na kapag 2 minutes lang ang drug test ni Kuting, kapag negative ay 2 minutes lang talaga. Walang standard na ganun. Sabi ko nga, from the documentation, hand washing, pagpasok pa lang ni Kuting, i-input ang information, o you go hand washing, lagay mo yung pototoy mo kasi laki ng butiki, mga ganun. Diba? Kasi urine testing. Alam mo, nakakatawa, na nakakagigil. Naku, sabi ko, tangina kaya naman third world country tayo, baka 10th world, 20th world, down the hill pa. Right? So, I hope, Senator Bato, I know you guys are listening. Nakikinig kayo, pati si Bitong inamin niya na nakikinig siya. Kasi nagsisinungaling siya doon eh. Okay, baka makalimutan ko tong sinabi niya na inamin ko daw na si Atty. Delgado, yung aking puting ass. Gagputing. Oh my gosh! Nakaka-high blood kayo, bukod 120/80 lang ang aking blood pressure. Ito yung malungkot sa ating bayan. Napakalungkot. 2 minutes, ang sabi ni Palangga. 2 minutes plus, may bribery siguro sa St. Luke, sabi ni Ed Dorano. Exactly, okay? Merlin Ocho, thank you so much. Concepcion Maninang, thank you. Mao Chitong, ay Palangga. Ronti, thank you. I love you, Palangga. You're here. Ayan, ang lola ninyo. Gising na gising. Okay, 2 minutes. Okay, na-raise. Good point yun. Na-raise ni Morales ang bribery. Na-raise niya yung 2 minutes. Alam mo, napakagaling niya sumagot kahit magpaikot-ikutin siya ng mga... Alam mo, kapag ang tao, paikot-ikutin ka, nalumot ang laman ng utak, you're not gonna win. You cannot manipulate us. We are gising and smart people here. Ang alam nyo lang kung paano kumubra. Right? Galit kayo kay Maharlika. Si Maharlika, nanggugulo na naman dito. buti naman, tinag ko rin sila, nanggugulo ako. O kayo ang taksil. Kayo ang nanggugulo. Sino ba issue dito? Ano bang pinanggugulo ko? Yung presidente niyo bangag. Alam ni Senator Amy Marcos yan, Amy, magsalita ka na.
Dahil alam ng mga magulang mo, pamilya nyo, binudol nyo ang bayan, na bata pa lang si Marcos Jr. ay bangag-bangag na siya. Hindi ko nga alam, di ba? Bakit kinaray-karay mo pa, ginawa mo pang presidente yan? I mean, pinartner mo pa kay Inday. Ikaw, Amy, ang magsalita sa taong bayan. Ikaw nakilala sa kapatid mong bangag. Dapat ikaw mag-testify dyan eh. Ano? Ano pa? Ano pa yung mga pinagsasabi nila doon? Excuse me. Brenda, Bas Mayor, thank you Palangga. Okay, baka may nakalimutan. Ano pa yung mga pinaka-good points doon? Can you comment? Mga Palangga, nood kayo lahat eh. I think meron akong ano dito sa Facebook. O Grace po. Dumisplay lang si Grace po. Walang kwenta. Ganon din si pangalan nito. Okay, we'll see. Ang problema kasi sa inyo, ito si Jinggoy kasi, kung ginawa mo lang, alam mo, parang napatawad-tawad ka na nga ng taong bayan sa ginawa mo, tapos umepal ka na naman ngayon. Eh talaga maboboljak ka. Ganon talaga ang buhay. We are people here na gustong maayos ang buhay sa Pilipinas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.